ito ay one-man show ni Lacson na ang talagang layunin ay pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang. Tuwing pumupunta na sa Malacanang, binablock na niya. Oo, ngayon, wala na yan. Wala na ring aasahan dyan sa Blue Ribbon Committee. Oh. Tira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme. Attorney, hanggang saan ba yung limitasyon ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema? Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. Senate President Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng void na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Pero basic po yan. Karapatan po ng bawat mamamayan, kasama na ang mga senador at mga public servant na magsalita at magbigay ng fair comment sa kahit na anong bagay na pinag-uusapang pampubliko. Kaso nga lang, kapag ini-intimidate mo na yung Supreme Court, kapag binubuli mo na yung Supreme Court, sinasabi mo na dapat nang palitan yung mga tao dyan dahil incompetent sila at evil, at sinasuggest mo na dapat matanggal yung fundamental function nila sa Constitution na bantayan ang inyong pang-aabuso, ibig sabihin, ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court. At hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Opo, attorney, sa pagkakaalam nyo po, maliban po dito sa lolo ng Senate President, marami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Tama. Parang ano yan isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, kung may utos, halimbawa sa isang violence against women na case, nalayuan mo yung girlfriend mo, lapit ka ng lapit, ini-stalk mo pa rin, tapos hinaharas mo pa rin, tapos sabi ng kaibigan mo, uy, wag mong sundin yan. Tapos sinasabi niya sa mga pulis, habang hinuhuli siya ng mga pulis, wag mong sundin yan dahil mali yung judge dyan, pinipigilan niya. Parang yun din kasi ang sinasabi ni Senate President Tito Soto ngayon Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema.
Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court. Tapos na po. Huwag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Opo, halimbawa, hindi po siya magbigay o magbitaw po ng opinion at parang itutuloy niya yung charter change dahil nga doon sa kumbaga, 'di ba, nabanggit niya na dahil doon sa decision, napapanahon na yung chat. Halimbawa, walang opinion pero parang ipinush niya yung pagbabago ng ating konstitusyon alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa medyo sumama yung kanyang loob. Kahit yun ay maituturing din ba na indirect contempt? Ang galing mo, Admar. Hindi yon indirect contempt. Dahil fair comment yon. Pwede niyang sabihin na hindi tama yung desisyon sa mga ganitong paraan. At ang solusyon dyan ay charter change. Ito dapat ang gawin natin. Kaso nga lang, kapag inatake mo na yung pagkatao ng ponente, ang mga miyembro ng Supreme Court, at sinasuggest mo na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating konstitusyon ay para mapalitan yung linya ng mga nasa Supreme Court ngayon, ibig sabihin, meron ka ng bad faith na tinitirada yung mga taong nakaupo doon at yun ay delikado dahil na-undermine niya yung confidence ng publiko sa institusyon ng hustisya. Opo, para din sa kaalaman ng ating mga kababay, yung separation of powers po kasi parang yun nga yung nabanggit din niya, nag-overreach, lumagpas na. Sa tingin niyo po, lumagpas na ang Korte Suprema doon? At kailan ba natin masasabi kung kasi ang punto ng Korte Suprema na ganito ang dapat gawin. Sa panig ng ni Tito Sen, parang sinabi niya na lumagpas na. Alin ba, kailan ba, ano bang senaryo na masasabi nating lumagpas na ang isang Korte Suprema doon sa kanyang kapangyarihan na punta na, o kumbaga nag-overreach na doon sa iba pang sangay po? Admar, dito sa decision na ito, hindi lumagpas ang Supreme Court. Tandaan natin na ang Supreme Court ang final na nag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas ay bawal na mag-file ng impeachment complaint within 1 year after initiation ng prior impeachment complaint. So, ano ang nangyari? Noong December, merong mga impeachment complaint na ipinasa at inirefer nung January sa Committee on Justice yung mga impeachment complaint. Ayon sa Supreme Court, yun yung point na initiated na yung impeachment complaint. At from there, bawal nang magsampa pa ng impeachment complaint within 1 year. Pero ano ang ginawa ng House of Representatives? Noong February ng 2025, nagpasa sila ng complaint through votes ng 1/3 ng members of the House para isubmit na yung articles of impeachment papunta doon sa Senado para umpisahan na yung impeachment trial. Tandaan ninyo, yung ginawa ng House of Representatives noong February ay hindi pareho sa mga impeachment complaint na nai-refer na sa Committee on Justice. Therefore, yung ginawa nila noong February ay within the 1-year bar rule. In other words, in-apply lang naman ng Supreme Court kung ano ang isinasabi sa batas. Kasi nga naman, hindi pwedeng sunod-sunod-sunod ang impeachment complaint na ipinapasa mo laban sa isang impeachable officer dahil iniistorbo mo siya sa kanyang paggawa ng trabaho. Dapat ang ginawa ng House of Representatives noon ay yung naunang mga impeachment complaint na nasa Committee on Justice, dapat yun yung inelevate nila sa Supreme Court. Hindi dapat sila gumawa ng kanilang sariling impeachment complaint which served as the articles of impeachment na ipinagbotohan ng 1/3 papunta sa Senate. Tandaan natin, doon sa ating konstitusyon, pwedeng magsampa ng kaso ang isang private individual na endorse ng isang congressman or ng isang congressman or through 1/3 na direct
direktang boto ng mga members ng House of Representatives na binoboto ang isang impeachment complaint which would serve as the articles of impeachment. In other words, itong tatlong ito na paraan para magsampa ng impeachment, pwede kayong gumawa ng ganitong mga style o pamamaraan para magsampa ng impeachment complaint. Pero if at least one of them was referred already doon sa Committee on Justice, deemed initiated na yung impeachment complaint. So any impeachment complaint na gagawin mo after that, sa kahit na anong paraan, method 1, method 2, or method 3, barred na po iyon ng Constitution. Yun naman ang ginawa ng Supreme Court. Stature na interpret lang ang ibig sabihin ng saligang batas at i-apply yung facts doon sa case. As a matter of fact, sound yung decision na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Senate President Tito Soto na lumalabag sa konstitusyon. Wala naman siyang sinabing alternative na decision na dapat ginawa ng Supreme Court para sana ma-demonstrate niya yung layo ng wisdom ng suggested resolution na gusto niya at dun sa pagresolba ng mga mahistrado. Hindi lang nila nagustuhan yung desisyon. Yun talaga yung tunay na dahilan. Ito rin ba yung dahilan kung bakit itong si Congresswoman Leila de Lima nung una? Kasi 'di ba nung last humingi siya ng paumanhin doon sa Supreme Court for characterizing kung bakit humingi siya ng paumanhin din during that time na nakapuna siya, attorney, kasi pwede siyang mapatawan ng indirect contempt dito. Ano pa ito July pa ito, after na ito nung unang desisyon ng Korte Suprema. Magandang personal policy po iyan na kapag tayo ay nagkakamali ay humihingi tayo ng tawad. Hindi ba tinuturo sa atin yan nung bata tayo? Ang problema kasi dito kay Senate President Tito Soto, sabi niya mali ang Supreme Court, pero sir, ano ang tama? Ipakita mo sa amin kung paano dapat nagrason ang Supreme Court para masabi mo na tama. Wala naman siyang inoffer na alternative, nag-criticize lang siya. Sabi nga nila, hindi pwedeng criticize na wala ka namang ino-offer na alternative interpretation. In other words, doon nakikita ang bad faith ng kanyang mga statements. Ibig sabihin, gusto niya lang talagang sirain ang confidence doon sa desisyon, ang confidence doon sa institution ng Supreme Court, at ang confidence ng taong bayan sa mga mahistrado ng Supreme Court. Dahil kung totoong disagree siya doon sa soundness ng ating desisyon mula sa Supreme Court, sana nagbigay siya ng maayos na paliwanag about doon sa reasoning na tama. Ang tanging ginawa niya lang naman ay minalign niya lang yung institution ng Supreme Court at ang mga taong nakaupo rito. Po, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, pag-usapan po natin yung dalawang outcome na mangyayari sa issue na po na ito. Halimbawa, pag kinatigan, anong epekto nito sa future na mga discussions involving Supreme Court decisions with finality? Okay lang naman mag-comment. Kahit naman ako, nakikriticize din ako ng decision ng Supreme Court. Pero wag mo itong gawing in bad faith. Na ang primary purpose mo ay i-defeat yung trust ng taong bayan sa confidence sa institusyon ng Supreme Court. Tandaan po natin, kaya po maayos ang ating lipunan dahil po linay-out ng maayos ng ating saligang batas ang dynamics ng ating Supreme Court, ng ating legislatura at ng ating executive, na maayos ang checks and balances nila sa bawat isa. Kaya hindi pwede na ang isa sa kanila ay nakikipag-away sa kanilang co-equal body. Tandaan po ninyo, malaki po ang relevance ng sinabi ng isang Senate President dahil hindi lamang yan ordinaryong tao, ha? Kapag ordinaryong tao, siguro pwede pang palagpasin. Pero kapag head na mismo ng Congress ang nagkikriticize sa kanyang co-equal body, pinapakita mo po sa taong bayan na hindi po stable ang ating lipunan, hindi po stable ang mga nakaupo sa gobyerno at nagprepresenta ka po ng krisis
sa ating konstitusyon at hindi po yan maganda dahil para i-advance mo ang iyong sariling department ay hinihila mo pababa ang iyong co-equal department. Kayong tatlong department, kayo ang foundation ng maayos na civil society dito sa Pilipinas. Tapos sisirain mo ang isa para lamang tumuwid at i-advance kung anumang political agenda ng isang leg ng ating demokrasya. Babagsak po ang buong Pilipinas kapag ganyan. Kaya napakahalaga po na kontrolin yung mga ganitong klaseng pananalita, especially kapag mabigat ang consequence ng pananalitang ganyan, lalo na ang nagsasalita ay kasing bigat ng mga kinikriticize niya. Halimbawa, sir, pag walang aksyon o hindi katigan, ang lalabas, pwedeng basta na lang ganunin ang mga bumubuo sa Supreme Court, parang ganon. Anybody can talk about in that way. Maganda po na nag-file tayo ng formal petition sa Supreme Court para makapag-comment ang Supreme Court sa bagay na ito. Sa tatlong branches ng ating government, ang judiciary lang ang nagme-maintain ng maayos na ugali. Yung legislature at executive at mga commentators sa public ay nagbuburdagulan na, pero yung hudikatura hindi pa rin nagsasalita yan para lang ma-preserve yung kanilang dignidad. Pero po, kapag nagsampa tayo ng petisyon na katulad nito, magkakaroon sila ng pagkakataon na idepensa nila ang kanilang sarili. At dun sa kanilang panunulat, maa-assess na nila yung quality and repercussions ng mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Halimbawa, marami pong case na indirect contempt na dismissed. Yung parusang fine at yung parusang imprisonment. Pero at any rate, marami pong mga paggalit na ginawa doon sa mga desisyon na yon sa pamamagitan ng discussion ng Supreme Court. Halimbawa, sasabihin ng Supreme Court, i-dismiss tong petition na ito dahil sa freedom of speech ng speaker. Pero in any event, mabigat naming pinagsasabihan yung nagsabi nito na wag mo nang uulitin at hindi maganda yung ganyan mong sinasabi dahil kanyang ina-undermine yung confidence ng public sa institusyon ng Supreme Court. At least nagkaroon ng pagkakataon ang ating judiciary na idepensa nila ang sarili nila. Otherwise, ibubuli na lamang sila ng pinakamataas na nakaupo sa legislative department at hindi po yun ang dapat na mangyari. Tandaan natin, kaya naparusahan yung lolo ni Tito Soto noong 1949 ay dahil senador rin siya noon. At sinabi ng Supreme Court na ini-intimidate niya yung Supreme Court at yung mga members ng Supreme Court Mana-mana pala talaga no? at binubuli sila. At yun ang ginagawa ni Tito Soto ngayon. Bilang Senate President, ginagamit niya ang kanyang posisyon para ma-intimidate ang mga miyembro ng co-equal department ng legislature na ang namumuno ay yung speaker mismo na si Senate President Tito Soto. Hindi po yan, delikado po yan, masyadong masakit, mabigat, masyado ang sinabi mo siya. Yun daw findings ng ICI ay re-repasuhin o i-revise ng Malacanang. Hindi ba, akala ko ba independent? Bakit i-review ng Malacanang? Anong nangyari sa independence? Hindi ba pag independent ay i-release mo na agad? Hindi pa nire-release, pinakita pa sa Malacanang. O paano naging independent yan? Di iwa-whitewash ngayon ng Malacanang yan, tatanggalin na naman yung mga pinoprotektahan nila. Bakit hindi agad nirelease sa publiko? Parang yung Agrava Commission, wala nang review ni Marcos. O nandoon si General Ver, di ba? Si Josefus Ramas. Nandoon si maraming nandoon ng mga general, ng mga tao ni Pangulong Marcos. Hindi ni-review ni Marcos yon kasi sabi niya independent. Eto, independent, nire-review ng Malacanang. Anong klase yan? Wala nang independence yan, kaya wala na naghihintay sa ilalabas niyan. Kamote, di ba? Wala na. Paano hindi na iinis? Ngayon naman, Yun lang. anong ginagawa? Dahil tapos na yung Blue Ribbon. Opo. Tapos na yung
yung ICI. Ito naman Blue Ribbon, katawa-tawa rin. Doon si Ping Lacson. Diba sabi niya may tatlong senador. Oh. Bago umatras siya. Teka daw muna, hindi daw naman nirerekomenda na sila ay i-prosecute for further investigation. Ano ang Blue Ribbon yan? Ano ba yan? Subject to negotiation ba yung findings ng Blue Ribbon? This bolsters the accusation na ito ay one-man show ni Lacson na ang talagang layunin ay pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang. Tuwing pumupunta na sa Malacanang, binablock na niya. Ngayon, wala na yan. Wala na rin aasahan yan sa Blue Ribbon Committee. Para malihis ang ating pag-iisip, mawala doon sa flood control, anong ginagawa nilang diversionary tactic? Yun naman China. Di ba halatang halata naman, yung si Toriela naman hindi gaganyan ng walang instructions unless talagang kengkoy siya. In which case, may problema tayo. Kung ganyan, dapat kinagagalitan niya. Kita nyo hindi kinagalitan. Can you imagine, General ka lang, Coast Guard pa. Civilian pa. Ang Coast Guard is civilian Yes. Hindi military ang Coast Guard. Okay. Ang Coast Guard is under the Department of Transportation. Hindi yan under ng Department of National Defense. Kaya pala Yan ang lakas ng organizational loob. structure yan. Okay. Kita mo. Kung sa ibang bansa yan, general ka, ininsulto mo yung head of state ng isang bansa na kayo ay may diplomatic relations. Ayun. Kagagalitan ka dahil hindi mo lugar na mga insulto. Ayun. Ang Coast Guard ay nagbabantay doon sa exclusive economic zone. Yun ang trabaho mo. Wala kang pakialam sa foreign policy. Wala kang pakialam sa foreign affairs. Ang nagko-conduct niyan ay presidente through the Department of Foreign Affairs. Pero halatang halata naman, inutusan to si Toriela. Si Toriela tuwan-tuwa yan pagka may publicity siya. Publicity hound Sino kaya nag-utos dito? Papansin Tuwan-tuwa siya pag pinag-uusapan siya. Parang lumalaki yung ilong niya pagka pinag-uusapan siya. Seryoso tayo. Seryoso naman ako kita mo. Ang ilong-ilong. Bakit? Wala ba siyang ilong? Lahat naman tayo may ilong. Sige na nga, sir. Hindi nga malaman kung Ilocano siya Di ba? Kung taga-Sarat o Ilonggo. Ilongot. Di ba? Di ba meron pa yung tribo yung Ilongot? Alam mo yun? Wakaranay. Di ba? Meron Ilongot. Ano po yun? Alin? Ano po yung ilongot? Tribe yun, di ba? Mga Ilongot. Meron i-google mo. Di malaman kung taga-Sarat, Ilocos Norte, Ilonggo, o Ilongot. Sinesearch natin yan. Google lang. Wala naman ako sa seryoso. Sir, talaga. Inaalam lamang naman natin kung taga-saan siya Sige na nga. Sarat na lang, masikat yun. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarat na Taga-Sarat. lang. Maganda yung lugar Anyway.